Good morning. Tulog pa sila kasi 6 a.m. pa lang. Si Arya, si Akila, and andito yung dalawang bata. Si Bella and si Riley. Ready na yung breakfast. 6:30 pa lang na umaga. May tocino, hotdog, and then daing, fried rice, and egg. Umulan kasi kagabi, di ba, be? No? Kaya basa yung lupa. Ay, ambon-ambon. Pero mahina. Punta tayo sa river and good morning. So 7:30 na, nakapag-breakfast na kami at maraming ulam kanina. So yun na muna yung view para hindi puro mukha ko. So meron kaninang tocino, hotdog. Hotdog na red tsaka yung brown. And then ano pa ba ulam? Daing. Sinangag tsaka white rice. Ayan ang ilog. Andun yung mga bata, ayaw pa nilang bumaba. Nasa tent pa yung mga big ate. Naambon-ambon no, be? Ay, ang sarap, ang lamig. Ayan yung ilog. Ay, ano bumaksak yung ano nila, oh. Anong tawag dyan? Yung signage. Sa lakas ng hangin. Ayan. Ang ganda. And then, kita yata dito yung cabin namin. Wait, dito yung sa banda. Ayan, ang ganda, oh. Alam mo yung kahit na mainit or maaraw, pero dahil malamig yung hangin, hindi masakit sa balat yung init ng araw. So, andun yung cabin. Nasaan yung white na ano? Kita ko dito, ba't di kita sa camera? Ay, ayan, yan. Yan yung cabin. Malamig na, be? Malamig na? We, sakto lang daw para bumaba ako. Nag-short na ako ulit eh. Ayan, kaya lang, ang lamig naman eh, kahapon, galing na kami dyan, nagstay kami doon sa dulo. Ang lamig ng tubig. Tapos kailangan bantayan yung tsinelas kasi inaanod siya. Pag hindi mo mahabol, wala. Makulangan tayo ng tsinelas. Wala na, nilat lang. Oh. Maligo kayo? Daming ibon. Kaya lang kita ba? Hindi kita sa camera. Ayan, hindi masyado. Akit na tayo. Yan. Exercise. Ay. Ay. Tingnan natin yung tent. Malalaki yung tent nila. Good for 4 to 8 persons. Ayan. And then, ito pa. That one. And this one. Mukha siyang maliit, pero sa loob, spacious. Yung mga bata, gano'n. Anong tawag dito? Papunta na sa river, kaya sundan na lang namin. Kasi mahangin. At baka mamaya ay may madapa. Ay, ito si pictorial muna tayo. There. Yung iba nga pala umuwi na. Dalawang family yung umuwi na. And ano oras na ba ngayon? Ano oras na, Ben? Tawid ka na lang, dito. Ayoko, dito lang ako. Hindi, tawid ka na lang, tapos doon ka. 8:51. Magna 9 na pala.
And medyo maambon. Kanina maaraw nung bumaba kami dito ni Papa Al lang. Tapos ayan na yung mga bata. Sumunod lang kami and then si Papa Al na lang yung sumama doon. Tumawid sila sa ilog. Kasi ang lamig ng tubig. Kaya nagdalawang isip akong pumunta dyan sa ilog. Kasi kahapon nandyan na kami. Ang lamig ng tubig. Tapos mahangin. Nandyan sila. Mababaw naman. Kaya lang kailangan lang din na may bantay para mas safe. Kasi yung si Akila natutumba-tumba kasi mga bato-bato yung tinatapakan nila dyan sa ilog. Ang pa ba? Ayan, may reminder. May nagraradyo. Nire-remind yung may mga batang maliliit na naliligo sa ilog. Kailangan bantayan kasi nga malakas yung hangin. Baka madala sa hangin. And bawal din kumain or magdala ng pagkain dito sa ilog para iwas sa basura. Mayroon yatang penalty kapag nakitang may kumakain na malapit dito sa ilog. And yun. May oras din sila. So, ang oras nila hanggang 6 o'clock ng hapon ang ligo dito sa ilog. Kasi kapag madilim na, for safety, hindi na nila pinapaliguan or pinapapunta yung guest dito sa ilog. For safety na lang, lalo na doon sa may mga bata. May naglalako rin pala dito. Ay hindi po muna. Buko salad at saka pinipig. Kaya lang lamig naman ng weather. Parang mag buko salad at pinipig. Tingnan nga natin sila. Andun na sila sa kabilang side. Kanina nandito lang sila dyan. Ngayon nandun na sila. Mas mababaw yata dun eh. Ayan na sila. Umaaraw, tapos mawawala. Ayan sila. Ang saya nila. First time nila yan. First time nilang mag-ilog. Yung ganyan maglaro-laro sa ilog na maraming kasama. Tsaka yung kagabi na bonfire. And then tent. Magto-12 na ng tanghali. And dito na rin kami magla-lunch kasi ni-ready na rin. Nakaset na kasi yung food. Simula kahapon ng tanghali hanggang ngayon, today, Sunday ng tanghali. And then nakaligo na rin kami kasi kanina galing kami sa ilog. So mainit. Kaya naligo na rin kami para mamaya is aalis na lang. Naka-ready na rin yung gamit namin. Ilalagay na lang sa sasakyan. Hindi na naubusan ng pagkain. Sobrang daming pagkain. Ngayon naman maruya, bagong luto, saba ng saging. Lunch time. Ayaw mo ng rice, Akila? O get ka na lang ulit doon, ha? After namin mag-lunch, ito si Bella. Nagyayang walking daw dito sa labas. Dala na lang ako ng payong at mainit. Tanghaling tapat. Yan, kami apat lang. Tabi lang ha. Kami lang cellphone ko. Balik na tayo. Tara. Okay na to. Explore na natin. Ang layo na. 10 kilometers. Oh. What's a mountain? No, hindi natin kaya umakyat sa mountain. Kasi malayo yun. Mukha lang siyang malapit. Mukha lang siya malapit pero ang layo nun. Balik na tayo.
Pero kaya yung malaki, no, be? Bumaba lang kami saglit. Tingnan namin yung view dito. Basta, depende kanina kung anong ginawa mo kanina. Si Akila kasi laging nagsusulat sa kanyang diary. So, para lang alam niya yung mga ganap-ganap everyday. And then, nakarating na kami kanina pa from sa aming overnight. Mga 4:30 PM. Nandito na kami sa bahay. So, mas madali yung biyahe namin pa uwi kasi parang 2 hours lang siya. Unlike yung kahapon na papunta doon, nasa 2.5 hours. And then, may pabaon pa si Sis Glyza na yung kakao. Bagong pitas siya. Pinitas siya sa puno. So, ayan, nag-share ako ng video. Kung mapapanood nyo doon sa una, may kita nyo kung paano siya pinitas yung kakao. Ipakita ko sa inyo yung dala namin. So, ayan ang ating kakao. 3 piraso. Masarap naman siya, matamis-tamis. Kaya nga lang kasi konti lang yung makakain. Pero yun pala talaga siya. And okay na okay. At least, naka-experience akong kumain ng kakao. Kasi first time kong kumain nito kahapon. And okay naman siya sa akin. Kapit ka na matapos? Yeah, malapit na. Okay, that's good. And then, pumunta kami doon kasi matagal na invitation na yun sa amin ni Sis Glyza. And actually, surprise birthday party yon para sa kanilang first born. Doon sa kanilang panganay na anak na si Gab. Kasi si Gab medyo mapili sa mga kaibigan. So, ang ginawa na lang ni Sis Glyza, kinausap niya yung isa sa friend ni Gab kung sino-sino yung mga friendship na ka-close ni Gab para yun yung i-invite ni Sis Glyza doon sa gagawing ang surprise party. No, Akila. And then, kaibigan din kasi yun ni Arya, kaya na-invite nga kami. And matagal na invitation na to, parang more than a month na nakaplan. And then, finalize na lang na March 14 nga, yung birthday surprise party para dun sa anak niya. And yung venue nga pala is place yun nila Sis Glyza and ni Raymond. So, nila yun, business. So, kung dun sa mga naghahanap ng parang camping area or camping site, magandang-maganda at swak na swak yun para sa inyo. Kasi kung makikita nyo yung place na na-share ko sa video, is good for siya, parang kaya yata doon ng 100 to 120 persons yung buong area na yon. So may cabin, may rooms, may tents, and may mga river. Also may bonfire. So yun nga, pag mahilig sa mga camping, mahilig sa mga ilog-ilog, ayan. So, swak yun sa inyo. Try nyo rin para dun sa ating mga viewers. And then, so yun lang, overnight. And then, sobrang grateful lang, tsaka thankful dun sa invitation ni Sis Glyza kasi sagot nila lahat, yung food, yung aming stay doon, and yung the rest na guests na in-invite nila. So, yun yung ating ganap for our Daraitan travel road trip. And daw siya, hindi naman yung swimming, Akila, kasi ilog yun, mababaw lang. And sobrang nag-enjoy yung mga bata kasi nga first time namin mag bonfire at first time ni Akila na mag tent. So at least experience nila yung mga bagay na yun nung nandun kami sa Daraitan, sa Montana River Club by Casa del Rio, Daraitan. So, yun. So, yun lang. I hope nag-enjoy kayo sa ating video, sa aming road trip sa Daraitan. So, yun lang. Thank you so much for watching. Bye!